Hi po, ang i-discuss ko naman po ngayon ay tungkol sa the common cold. Common cold, yung sipon po, yung sa common cold. Hindi ito para sa monetization sa social media. Ha? Kahit wala na akong views, kahit wala nang manood. Ito po ay para sa mga pasyente ko. Para hindi lang doktor ang nakakaintindi, dapat maintindihan din natin, di ba? Para mas madali kasing mag-explain sa clinic pagka yung pasyente naiintindihan din niya kung anong sakit ng anak niya. Di po ba? Kailangan maintindihan din natin. Tinatry kong itagalog kung ano yung sinasabi ng libro. Ayan, yung common cold po kasi, ito yung acute viral infection of the upper respiratory tract. Dito lang po yan. Upper ibig sabihin upper respiratory. Iba kasi yung sa lower respiratory, yung mga pneumonia na yun eh. Yung sipon-sipon lang po, yung ordinary sipon, the common colds, yan. Very common ba yun? Common talaga siya, kaya common colds, ha? Ang simptomas ng pasyente, yun may masakit ang katawan, sinisipon, o kaya barado yung ilong, masakit ang ulo, minsan wala namang lagnat. Depende sa age. Pag very young, minsan may lagnat. Pero mild lang yung lagnat, ha? Compare dun naman sa trangkaso, mataas talaga lagnat nun. Ayun. Yun nga yung common colds. Ang most common cause daw po ng common colds na yan, yung sipon, ay rhinovirus. Alam niyo po ba na yung mga rhinovirus ay nasa 200 different types of rhinovirus ang nagkakos ng common cold. Siyempre, iba pa yung nag-mutate or nag-evolve pa yan, yung mga yan. So, nagkikreate pa ng mga bagong klase ng rhinovirus. Tapos, hindi lang rhinovirus ha. Pwede rin pong adenovirus, pwede rin Coxsackie virus na mag-cause ng common colds. Pwede rin yung SARS-CoV-2, yung COVID, pwede rin mag-cause ng sipon din po yun. Ayan, yung coronaviruses. Ayan. So, maraming pwedeng maging cause ng sipon sa bata. So, halimbawa, yung influenza virus nagkukos din ng sipon. Aside dun sa trangkaso, di ba? Kaya po yung bakuna natin sa flu, yung Fluvax, mape-prevent niya lang yung sipon kung ang cause yung influenza virus. Pero yung iba, yung rhinovirus, hindi niya yun mape-prevent. O di ba yung mga coronaviruses, hindi niya mape-prevent. Yung adenoviruses, Coxsackie viruses, hindi niya mape-prevent. So, nasa na tayo? Ayun pa, sabi sa book, hindi na, dati kasi pag malamig lang maraming sinisipon. Ngayon hindi na, all year round na. All year round na, pwedeng summer, pwedeng malamig, pwedeng mainit, pwedeng ka sipunin. Ang simula ng sakit na yan, yung common colds, parang meron kang sore throat. Yung first day, parang kang may sore throat. Tapos, scratchy throat. Yan. Tapos magkakaroon ka na ng nasal congestion or rhinorrhea, tulo ng tulo sipon. Minsan nagbabara. Tapos magkakaroon ka na ng post-nasal drip. Yun, uubuhin ka na yung sipon mo. Hindi lang yung tumutulo dito sa labas, meron din tumutulo dun sa loob. Yan. So, yun. Ang sabi sa book namin, actually, di ba, yung zinc ay hindi na effective. Yan. So, yung bago, dati kasi pag zinc, no? Tapos, yung mga vitamin C, guaifenesin. Ba yung isa? Ayun, yung suob. Sorry. Sorry, tinitingnan ko yung libro. So, yung suob, di ba yung suob, pag sinisipon ka, magsuob ka, wala na daw po yun.
So, yung mga vitamin C, guaifenesin, yung pagsusuob, yung vaporized steam inhalation, ay hindi na po yun ang tawag doon na ineffective treatment. Parang placebo effect na lang yung akala mo gumagaling ka pero hindi daw po yun. Surprisingly, yung pag-inom ng honey, nasa libro namin, dapat daw uminom ka ng honey. Di ba? Kaya lang wag mong gagamitin yun sa mga less than 1 year old daw kasi po baka magkaroon sila, sumakit yung tiyan nila. So yun. I think yun na lang po muna about the common colds. Yung iba kasing sinasabi ng libro masyado nang malalim. Hindi rin kahit ako hindi ko na maintindihan. Yun lang po, share ko lang po about sa common cold. Sana may matutunan po kayo sa vlog na ito. Para sa inyo po ito. Hindi ito para sa about kumita ako. Ganun, ha? Ito po ay para sa inyo. Sana po magamit nyo ay dagdag kaalaman natin. Thank you for watching and listening.